Sa ating po namang sentro serbisyo, isa pong senior citizen mula sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang humihingi ng tulong sa ating sentro serbisyo. Ang kanya raw kasing social pension na 6,000 piso kada taon mula sa DSWD, bigla raw itinigil ng ahensya nang hindi man lang niya nalalaman kung ano ang dahilan. Ayon kay Mang Eduardo Acevedo, 66 na taong gulang, taong 2017 at 2018 nang makatanggap siya ng social pension for senior citizen mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Subalit ang kanya raw social pension bigla na lang natigil noong taong 2019 at 2020. Ayon sa kanya, may tauhan ng DSWD Region 11 ang nagpunta sa kanilang lugar para muling mag-survey sa kanyang kalagayan ng kanilang mga pamumuhay. Makalipas lang daw ang survey ay hindi na siya nakatanggap ng social pension. Sinubukan din niyang humingi ng tulong sa MSWD o sa kanilang lugar, pero sinabihan lang daw siya na kailangan niyang magpunta sa DSWD sa Davao City para malaman niya ang status ng kanyang social pension. Matanda na nga si Tatay Eduardo kaya hindi niya na nagawang puntahan ang opisina ng DSWD sa Davao City. Sa ngayon ay naisa na niyang maibalik sa kanya ang social pension o kaya ay malaman niya ang dahilan kung bakit hindi na siya nakakakuha ng pension sa DSWD. Sige nga po, linawin natin ito at nandyan sa linya po natin si Mang Eduardo Acevedo. Mang Eduardo, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Nabanggit mo rito na may tauhan ng DSWD ang nag-survey ng personal sa inyo. Hindi kaya nakita na maalwan ang buhay nyo o mayaman kayo kaya naputol ang pensyon? Hindi kayo yun ang dahilan, Mang Eduardo? Yun nga, sir. Ang sabi nila, sir, dahil daw itong bahay ko, sir, na 16 years kong pinag-ipunan, natapos na, napinturahan pa. Nung nakita nila to, siguro ang akala nila, sir, mayaman na ako. Pero ito lang naman ang naipundar ng anak ko na 16 years na rin na nasa abroad. Pero talagang wala ho kayong income ngayon, wala kayong kinikita. Kaya lang ang kaibahan dito, hindi piniliwanag sa inyo yung dahilan. Kung sinabing can afford naman pala kayo at hindi naman kayo kailangan magpensyon, hindi in-explain sa inyo, ganun ho ba? Opo, sir. Wala talaga, sir. Ang sabi kasi ng validator, sir, nag-validate na baka daw ako may ibang pensyon na tinatanggap tulad ng SS. Pero sa totoo lang, sir, wala talaga akong pensyon, sir, na SSS, SIS, pati Fortis, at saka yung sa IPIS, walang-wala talaga, sir. Talagang dito lang kayo umaasa. Pero sa lugar po ninyo, wala ba kayong alam na nabigyan ulit ng social pension yung mga kasabay ho ninyo? Ano po yun, sir? Kamagin, sir, please. May mga kilala ho ba kayo sa lugar nyo na nabigyan ulit ng social pension na natigil? Mayroon dito, sir, akong mga kapitbahay, sir. Dahil ang sabi ng taga-DSWD, particularly yung taga-Office of the Senior Citizens Affairs, baka daw may anak ako sa abroad. Kung meron nga akong anak sa abroad. Pero yung mga kasamahan ko dito, may anak na seaman, na allotment pa, may maliban sa seaman, yung anak ng isa, sa London pa. Nagsuporta. Yung iba naman dito, may anak sa Amerika. Bakit ako lang? Eduardo, linawin ho natin yan kasi parang lumalabas double standard o hindi pare-pareho ang pagtrato sa inyo. Dapat maimbestigahan mabuti talaga siguro, i-double check yung kung yun ang dahilan kasi hindi naman natin alam kung yun ang reason nila kung bakit hindi na kayo nakatanggap. Sige ho, nandyan muna kayo at kinokontak ho natin ang DSWD. Noong Biyernes po, nakipag-ugnayan na itong ating sentro serbisyo sa tanggapan ni Director Irene Dumlao, itong spokesperson ng DSWD. Ayon sa kanya, hindi lang niyo po masagot yung tawag namin dahil meron siyang importanteng meeting na dinadaluhan. Ayon po sa kanyang mensahe, ay pinadala na at kinoordinate na po yung kaso niyo, Mang Eduardo, sa
DSWD Region 11. At papupuntahan muli sa inyong bahay para ipaliwanag kung ano ang nangyari at baka naman kailangang i-double check muli yung rason kung ano po talaga dahilan. Bang Eduardo? Opo, sir. Opo, sir. Sige po, at siguro kailangan i-validate muli at usisaing mabuti ang tunay na dahilan. At palagay ko ay qualified naman kayo sa tingin ninyo kung tama po yung kwento Opo, niyo. sir. Opo, sir. Naintindihan ko po at maraming salamat po Sige sa po, inyo, sir. Mang Eduardo, salamat din po sa tiwala nyo sa ating programa at ipa-follow up po natin ito. Okay, sir. Maraming salamat din po, sir. O doon po naman sa mga nais dumulog sa ating programa, maaari kayo magpadala ng mensahe sa PTV, centroservicio@gmail.com at maaari din kayo mag-message sa ating official Facebook page na PTV Centro Servisyo. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share muli ang ating Facebook page na yan. Dito sa Sentro, laging una ang serbisyo.